na nagsimula na po ang maagang demolition attack muli. The resurgence ng highly paid at well-organized na paggamit ng media, social media, trolls, mga bayarang mersenaryo upang tirahin at atakihin ang pagkatao at ang integridad ni Vice President Sara Duterte. Kaya sa puntong ito ay bibigyan po natin ng pagdidiscuss na ito. Itong inihayag ng kanyang dating chief ng Vice Presidential Security Group or BPSG na si Colonel Raymond Latcheca ng Philippine Army, sapagkat idinadawit po ang pangalan ni Vice President Sara Duterte at ang VPSG patungkol po dito sa kunwari ay koneksyon sa mga kriminal na mga tao o grupo. The way the propaganda, distraction, and operations attack are being hatched out right now, no? Kung paano ito isagawa. Si Madriaga po, hindi ko ito kilala, pero nabasa ko lang po ang mga news tungkol sa kanya, ay na-convict siya at mga kasamahan niya sa pangingidnap ng kanilang boss. May boss ito ng mga Chinese na negosyante at na tinira nila sa krimen na kidnap for ransom at nagkaroon po ito ng criminal conviction sa court. Nakakulong yata ito ngayon sa Bikutan, no? Sa Camp Bagong Diwa, kung hindi ako nagkakamali, dahil under appeal o hindi pa na-remit sa National Bilibid Prisons, no? Itong si Madriaga ay gawa-gawang karakter ito nila na hinugot, binayaran, klaro naman po na bayad ito. At ang tumitira ngayon, itong si Jesus Paltic, no? Paltic dahil kahit abogado to, pero paltik ang mga utak, no? Pag sinabing paltik sa Bisaya at sa Ilonggo, pike. Pike ang takbo ng utak nito. At itong si Boy AK-47, Ronald Lamas, na BFF ni Hontivirus, no? So the same na mga balahibo, magkabalahibo, magkauri ang gumagamit nito. At kaya nga dapat natin ito ituwid, sapagkat alam natin na ito ay propaganda distraction, demolition job, at isang binayaran na organisadong pagwasak o tinatawag nating black propaganda operations, black ops, laban kay Vice President Sara Duterte, damay pati ang buong Duterte political camp, no? Maliban pa sa atake nila kay former President Rodrigo Duterte. Ayan. Ano po ang kabuluhan at halaga ng mga pagtutuwid na inilabas ng dating head or chief ng Vice Presidential Security Group na si Colonel Latcheca? Sabi niya, una, paano magkaroon ng otoridad ang isang sibilyan kagaya ni Madriaga para ma-involve sa pag-organize ng mga security team and security operations related sa pag-secure kay Vice President Sara Duterte. Ang bumubuo po niyan ay ang Armed Forces of the Philippines with the support of the Philippine National Police. Hindi man ito police, si Madriaga, hindi man ito military. So sino siya? Hindi man siya Defense Department official. Hindi rin po siya consultant ng anumang security unit, no? So imposible. Number 2, ang sino mang ma-assign o sino mang opisyal o tauhan ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police sa anumang VIP security, kagaya po ng pag-secure sa Vice President o kaya pag-secure sa Presidente o Cabinet Secretary o Senador o Congressman o politiko, Mayor o Governor, dumadaan po yan sa tinatawag na VIP Security Protocol and Procedures. Chine-check po yan at biniverify. At kadalasan po ang nakaka-deploy dyan ay ang may mga training, background at may magandang record patungkol sa VIP Security and Protection. Kidnapper ito si Madriaga, kriminal. Hindi rin naman siya VIP security expert. So paano po siya naging involved sa VIP security group ni Vice President Sara Duterte? Kaya walang kwentang kwento ito. Subalit dahil pinapatulan, pinapalabas at pinapublish ng malalaking bayad na mga media corporation
na ginagamit ni Marcos at nila Romualdez, at nai-interview itong si Jesus Paltic, no? Itong si Ronald Lamas Boy AK-47, feeling NPA na hindi naman nag-NPA, aba, lumalabas na parang may valid issue patungkol dito. Pero kung susuriin natin ang kaganapan at mga sirkumstansya at ang mga batayan patungkol sa standard kung papaano nagbubuo ng security team at VIP security protection, ay talagang lagapak na lagapak, zero. Walang koneksyon, walang batayan, at walang anumang pagkakahawig na pwede mong gamitin o pwede mong dugtungan itong convicted criminal na si Madriaga. Okay? Pangalawang punto ni Colonel Lacheca, ang mga organisasyon ng AFP at PNP na siya po ang mayroong mga VIP Security and Protection Unit ay hindi po gumagamit ng mga sibilyan sa pagsasagawa ng pagbubuo ng mga deployment and assignment, sapagkat yan po ay internal sa organisasyon ng AFP at PNP. So dahil isang sibilyan at isang convicted criminal itong si Madriaga, saan siya nanggaling? Saan niya hinugot ang kwento niya na siya ay naging bahagi ng proseso sa pagbubuo ng mga deployment and assignment ng mga security team para kay Vice President Sara Duterte, samantalang hindi siya miyembro ng AFP at PNP at the very minimum. At wala din po siyang background, training o anumang record na siya ay expert o isang consultant at marunong sa VIP Security and Protection. Wala din po. Hinugot lang talaga ito sa puno ng bayabas o kaya dyan sa likod ng sagingan ni Jesus Paltic at ni Boy Lamas, Ronald Lamas, ang kwentong ito. Okay, pangatlong punto ni Colonel Lacheca. Ang record ang magpapakita kung totoo o hindi na mayroong isang Madriaga, Raymond bang pangalan nito? Hindi ko. Kung mayroong isang Madriaga na na-deploy, nakatrabaho, o nagkaroon ng ugnayan sa security team o anumang security operations and activities para kay Vice President Sara Duterte. Wala silang may pakitang record eh. Laway. Bumubula ang laway nito ni Madriaga at ng mga handler operators niya na pinupunduhan ni Marcos at Romualdez. So, bakit natin tinatalakay ito? Sapagkat nais nating ipaunawa sa ating mga mamamayan na desperado na po ang gobyerno ni Marcos para mag-survive sa malubha at karumaldumal at hinayupak na uri ng krimen sa pandarambong at pangungurakot nila sa kabanang bayan. Na pati po sa international level, wala nang naniniwala pa sa gobyerno ni Marcos sapagkat ang tingin sa kanya magnanakaw, mangungurakot at mangungulimbat, adiktos pa. That is now a common and widespread public perception on Marcos. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati sa pang-international na community. Sorry, wala pong karespe-respeto ang mga gobyerno sa labas ng bansa kay Marcos. Kung kaya, lugmok ang pamumuhunan, gumagapang ang ekonomiya, bagsak po ang mga negosyo at investment sa Pilipinas, pati ang turismo. Ito ang nais gawin ni Marcos sana, na ang attempt sa pagsasagawa nitong marumi at binayaran ng todo-todo na demolition attack laban kay Vice President Sara Duterte ay gagamitin niya po sana ito para magkaroon ng political manipulation and maneuver. Para i-distract ang atensyon ng taong bayan, mag-create ng intriga at iskandalo laban kay Vice President Sara Duterte. Pero nagkamali siya eh. Hindi po bobo ang mamamayan. Ang taong bayan
ang mga Pilipino nag-iisip. So, yun palang foul na kaagad. Paano nagkaroon ng security na ang isang kriminal at involved sa kidnap o ransom, yun ang papatulan ng Vice President. Ang nagbubuo ng kanyang VIP security protection, Armed Forces of the Philippines at mga Philippine National Police. Hindi man ito miyembro ng police at ng AFP. Sindikato pwede. Hindi naman sindikato si Sara Duterte. Ang sindikato, sila Martin Romualdez at sila Marcos. Sila po ang itinuturo ni Saldico na mayroong involvement sa sindikato. At sila nga ang pinakasindikato na umiiral ngayon sa gobyerno ng Pilipinas. Ayan. So, maraming salamat at nagsalita na rin po itong si Colonel Lacheca. Si Colonel Lacheca po ay isang PMA graduate. Ito po ay trained at respected na senior officer sa Armed Forces of the Philippines. Mas kapanipaniwala po ang kanyang pagpapaliwanag at pahayag kung ikukumpara dito sa mga trolls at mga binabayaran na mga asong ulol ni Marcos at ni Romualdez. No? Yun nga po, asong ulol dahil pag binayaran mo, nagiging ulol. At pag dinagdagan mo ang bayad, nagiging asong tahol, ulol na, at mahilig pa tumahol ng kasinungalingan. You can only make something become truthful kahit papano, kahit nagsisinungaling ka, at hindi mabubuking ka agad kung tumutugma ang mga factors o datos at impormasyon. Pero ito hindi tumutugma eh. Talagang baluktot at pilit na ginamit itong kwento ng laway ni Madriaga na isang convicted kidnap o ransom criminal para namang magsagawa ng dirty black ops o maruming political and propaganda demolition attack versus Vice President Sara Duterte. Ang pagkakamali nila maliban sa ina-underestimate ni Marcos at Romualdez ang taong bayan na marunong mag-analyze, marunong mag-isip at nakikita at mararamdaman nila kung tama o hindi ang mga ibinabatong impormasyon, ina-underestimate din po nila ang tinatawag nating tsamba nila or ino-overestimate nila ang tsamba nila.